Ito morning po sa inyong lahat. Hello sa global community ni Metamax na talaga namang unstoppable at di na maawat sa paglaki. Congratulations po sa lahat ng star partners and sa lahat po ng members and users po ni Metamax. Hello everyone. So today po ay meron tayong pag-uusapang isang napaka-sensible and sensitive topic doon sa idea na hindi pa rin maiwasan until now. May mga agam-agam pa rin yung tao, may mga duda pa rin yung tao na si Metamax daw ay scam. Well, hindi ko po control ang isip mo. No, we have basis, no? Iba-iba tayo ng basihan, iba-iba tayo ng dahilan. No, maaring sinasabi mo na scam si Metamax kasi hindi ka part ni Metamax. Hindi mo na-experience yung na-experience ng mga members dito at hindi mo rin nakikita yung nakikita namin. And I truly respect kung ano man ang feedback mo if you think na scam si Metamax. Well, ang masasabi ko lang ay opinion mo yan. Opinion mo yan, pero ako personally, since I've been here for almost 4 months na ngayon, 4 months na, wala naman akong nakita na dahilan para masabi siyang scam. Kasi for one, kung ito po ay scam, bakit patuloy po siyang lumalaki, dumadami at hindi po maawat yung mga users, yung mga members sa pag-share? Kasi nga araw-araw pwede silang mag-withdraw ng kanilang earnings. Never po nagsabi si Metamax na oy, hindi nyo pwedeng i-withdraw yan kasi mayroon kayong lock-in period. Wala po tayong lock-in period kay Metamax. Dito po yung mga members ay may laya na mag-encash or mag-withdraw anytime na gustuhin nila. No, anytime na nais nila, pwede po silang mag-withdraw. So anyway, baka naririnig niyo yung ugong na makina kasi as always nasa sasakyan po ako. So, ito pa another thing na masasabi ko na pag-isipan mo kung talaga bang scam siya. Kasi guys, ito yan. Paano ba kumikita si Metamax? Si Metamax po kumikita kasi may mga nagpapa-ads ng mga kumpanya, ng mga advertising companies, ng mga kumpanya kay Metamax. And these companies are actually paying Metamax huge amount of money for them to be ma-air dito sa platform ni Metamax. So sino po yung audience? Ang audience po dito, tayo, kami, mga members, mga users po. Okay. Ngayon, ang tanong, sino yung mga nagpapa-ads kay Metamax? Baka naman gawa-gawa lang yan ni Metamax. Baka naman kung sino-sino lang yung putyo-putyo kumpanya na yan na masabi lang na may ads. Hindi naman pala totoo. Well then, tingnan natin siya ng sabay, no? Kasi saktong-sakto ako po ay nagre-rate ngayon. So, saktong-sakto naman na ako ngayon ay magre-rate. So magkakaroon po kayo ng idea kung sino-sino po ba yung mga kumpanya na di umano nagpapa-ads kay Metamax. And ikaw rin, gamitin mo yung common sense mo, no? Kakapatid, gamitin mo ang common sense mo kasi una, pag-isipan natin, no? Sige, mag-view na ako. Ganito lang po ginagawa namin pag magre-rate kami, ano. So, i-click lang po namin 'yan. Then along the way lalabas po yung mga video. So, sino-sino po ba yung mga companies na nagpapa-ads kay Metamax? So, ayan. So, play natin. Number 1, nandyan po si Nokia. Kilala niyo naman po si Nokia. So, medyo hininaan ko lang yung yung audio. Kilala niyo naman po si Nokia na sikat na telepono. So, ayan, hindi ko na po siya i-play ng matagal. So, ganyan lang po gagawin. I-click mo lang siya. No, pag na-rate mo na yan, then you can go ahead and move to the next ads na i-rate mo. So mamimili ka, no? Mamimili ka lang kung ilan kung anong ads pipiliin mo. Next po, sige po, tingnan natin kung sino po yung mga dito. Para at least may idea kayo. Ngayon, pag-isipan ninyo, tingin ninyo, etong mga kumpanya na ito, no? So andyan si Kenwood, kilala niyo rin po siguro si Kenwood. Sige, pindutin natin si Kenwood.
Yan, Kenwood Global. So ayun, makilala nyo naman si Kenwood, isa po yung sikat na brand ng appliances na matagal na po, no, 1947 pa. So ayan, lumabas na po yung stars, pipindutin mo lang stars. Yan po, ganyan lang po kadali dito, no? Ganyan lang po kadali gawin. So tuwing nare-rate nun, makikita mo yan, 2 star, 2 out of 16. O, pindutin natin ito, baka hindi mo kilala to, kapatid. O, sige, medyo mabagal lang ano. Ayan po, si Intel. O, hindi nyo, kilala nyo po ba si Intel? O, sa mga IT natin, sa mga lahat po halos gumagamit ng Intel robotics na akong ginagamit ng Intel ngayon. So, ayan, sige, i-click ulit natin. Sino pa ba yung nandyan? Sino pa ba yung mga pinagmamalaking mga companies? No? O, sige, tingnan natin. O, ayan po, si Acura. O, kung hindi nyo po kilala, Acura is a car brand. No, mamaya meron po akong ipapakitang brand ng sasakyan dyan. Then let me know. Kasi kung iisipin mo, saan kinuha? Kung ito si Metamax ay isang scam, ang tanong ko sa iyo, kapatid, saan nang galing ito mga ads na ito? Ano to, gawa-gawa lang ba ito ni ano? Gawa-gawa lang kaya ito ni Metamax? Masabi lang na may ads. Sarado pala dito. Teka lang po Oo. Di de la Costa sana tayo. Alright. Meron pong ano. Ayan, so tuloy natin, kapatid. Ayan, so sino pa po ba yung mga commercial companies na nagpapa-ad? Sige, hanapin natin sa ilalim. Ayan, siguro kilala nyo rin po ito. Ronin, DJI Ronin. Sikat po si DJI sa mga gadgets like drones, yung mga headsets, electronic gadgets. So ayan po, no? So sayang na pindot ko na yung iba, no? Pero sige, punta pa tayo. Ito guys, tingnan mo, Tesla, pagmamay-ari ni Elon Musk. Tingin mo, basta-basta ba gagawa ng ads si Metamax? Tingin mo, papayag ba si Elon Musk na gamitin ang kumpanya niya para lang sa isang scam? Kapatid, gamitin mo ang common sense mo. Hindi po kailangan ng talino para ma-realize, no? Kung scam ba si Metamax or hindi. No, napakarami po niyan. O, ito. O, sige, kilala mo rin to eh. Lumang-lumang ads nito, oh. Luma na pinabago, Honda. O, tingin niyo guys. Papayag si Honda na gamitin ang pangalan niya kung scam si Metamax. So ganyan lang, rate lang po ng rate. Kada rate yan, may earnings po yan, 7 out of 16. Yun yung gusto kong ma-analyze mo sa mga nagsasabing scam si Metamax. Opinion mo yan. Pero kapatid, if I were you, gamitin mo ang sentido común, yung common sense mo. Then ask yourself, saan galing ang mga commercial na ito? Hindi po yan ginawa ni Metamax. Samsung, no? Yang mga kumpanyang iyan, yan po ay lumapit kay Metamax dahil sinabihan din or inoferan siya ni Metamax ng platform ni Metamax na pag nagpa-ad sila rito, nagpa-commercial sila rito, then of course marami ang mag-rate, maraming manonood. No? So yan guys, yan yung sinasabi ko sa inyo, use your common sense. So ito, malamang kilala mo to, BMW. Oh, sige nga guys, use your common sense again. Tingin mo, papayag ba si BMW na gamitin ang kanyang brand ng isang kumpanya na scam? Think, kapatid. Think. Pag-isipan mo, no? O sige, doon naman tayo sa mga apparel, sa mga sikat. O, Gucci. Tingin mo, si Gucci magpapa-ads sa isang kumpanya na scam? Na-realize nyo po ba yan? Napag-isipan nyo po ba yan? No? So, eto, hindi ko sinishare to convince you, no. What we're trying to say is, baka naman mali ka ng akala. O, eto pa, Nike Air. O, kilala natin to guys. Hindi po mga pocho-pochong brand ang nagpapa-ads kay Metamax. Guys, global, no? Kaya sa mga nagsasabing scam kami, baka naman ikaw ang na-scam.
Kasi nakinig ka sa mga taong wala namang basihan para tawagin kaming scam o Chanel. My God. There's something that you can't get out of your Anong mind. point ko, kapatid? My husband. Paminsan-minsan, That's kaysa easy. makinig tayo sa mga Spaghetti bolognese. taong ang intensyon lang ay manira, Diamonds. no, kung ano-anong sinasabi nila, kung ano-anong basihan nila. Well, again, opinion nila yan. Pero alam mo, you're missing one of the greatest opportunity. O ito, Coca-Cola. Diyos mio, por Diyos por santo. No? Guys, pag-isipan mo mabuti. Si Metamax ngayon sa Pilipinas ay 4 months pa lang po. We have a long way ahead of us. Baka naman kasi hinahayaan mong mapag-iwanan ka. Ayan, iPhone 14. Diyos mio. So sige, tatapusin natin tong view para at least actually nakikita nyo kung paano ba kami. Yan ang ginagawa namin. Aantay namin mag-run. Then habang hinihintay namin mag-run, no, pipindutin naman namin, i-click namin, o ito, S-Class, Mercedes-Benz. O tingin mo, papagamit si Mercedes-Benz kay Metamax? These are all international companies. Tingin mo kaya kung scam si Metamax, hindi kaya magliparan ang demanda kay Metamax? Dahil nang gagamit siya ng commercial? Oh, bakit naman totoo si Metamax? At mali ka ng pinaniniwalaan. So open up your heart, open up your mind, kapatid. No? Baka naman, no, yung tinatanggihan mo, yun pala ang magpapabago sa buhay mo. O eto, H&M. Kilala niyo po ba yan? Kilala niyo yung modelo na yan? H&M. Kilalang kilala. So guys, think about it. So everyday, ganyan lang po ginagawa namin. Tingnan nyo, ako ngayon sa mga oras na ito, I'm driving, and yet, gumagawa ko ng racket. Ayan, tingnan mo, 16 out of 16. No? At pag natapos ko yan, ito alone, yung package na tinapos ko yung 16 videos na ito, this alone gives me an earning of $20 per day. So kung ito yung package mo, package 2, imagine mo magkano yung $20. No, habang nagda-drive ka, habang nasa CR ka, habang nasa bahay ka, habang nagne-network ka at naghihintay ka ng appointment. Kasi dito, hindi po kami seloso. Kung seloso po sa kumpanya ninyo, sa amin hindi, welcome po kayo. So ayan, natapos ko na yung package 1, package 2, package 3. Ngayon tatapusin ko naman yung package 4. Pag natapos yung package 4 na yan, then this gives me an earning of $73 a day, which is around 4,000 pesos. Imagine mo 4,000 pesos ang kinita ng cellphone ko, allowed po kami up to 3 users per day. So ibig sabihin, no, I'm earning 12,000 a day, nasa bahay ako, walang binibenta. Ang gagawin mo lang, magre-rate ka ng ads. Pero hindi po $73 ang kinikita ko. Ayun, makita nyo naman, total earnings 1,773. Actually, dahil iyan po ay ilang oras pa lang, but tomorrow pag nagbago yan mag-cut off, it will be around 2,600, 2,700 US dollars, USDT. Imagine mo yun, kapatid, pag-isipan mo. Kung nanonood ka ng video na ito, pag-isipan mong mabuti. Baka naman yung tinatanggihan mong Metamax, yan pala ang magbabayad ng utang mo, yan pala ang magtutubos ng mga nakasanlang properties mo, yan pala ang magbibigay ng pantuition ng anak mo, at yan pala ang tutupad ng pangarap mo. Who knows? At the end of the day, ikaw ang gagawa niyan. Kasi dito kay Metamax, hindi po kami nangangako, no, na yayaman kayo. Hindi po kami nangangako na power, grabe. Wala po tayong hyping dito. Ang sinasabi po namin sa inyo rito, pag ginawa ninyo si Metamax, araw-araw kikita kayo. At yung kita na yan yung kailangan natin para pantawid ng araw-araw nating gastusin, pandagdag sa kapos na sweldo, pambayad sa kung ano-anong bayarin. Maraming magagawa yan. Yan po ang tinatanggihan mo kasi naniniwala kang scam si Metamax. So sino ngayon ang scam? Yung magbibigay sa'yo ng kitang arawan? O
yung pinapangakuan kang kikita ka. Yeah? So I hope this clarifies. I hope nakatulong ito sa decision making mo. But at the end of the day, I'm not convincing you, I'm not recruiting you. Ang sinasabi ko lang, eto kami. This is us. At the end of the day, it's still you who will decide kung gagawin mo siya o hindi. Basta kami, andito na kami. I've been here for 4 months and so far so good. Napakaganda po ng ibinalik sa amin. Okay? So maraming salamat sa panonood. God bless you and see you on my next vlog.